Hello everyone from Philippines to China. It's Belle and Leon. Today nga ang start ng aking summer vacation at nasa train station nga kami pauwi sa hometown ni Leon. Hindi na kami uuwi sa home city namin kasi pinaparentahan namin ang aming bahay, kaya naman diretso na kami sa countryside kung saan lumaki si Leon. Kasi doon na din nakatira ang aking mother-in-law. Alam nyo ba, sobrang iyak ng aking mother-in-law noong aalis na kami 5 months ago dahil sa aming work. First time kasi mailayo ng ganun kalayo ang kanyang anak ng ilang buwan. Ang alam niya siguro ay mahihirapan na kaming bibisitahin siya, pero pinangako ko sa kanya na uuwi kami ngayong summer vacation. At inassure ko sa kanya na hinding-hindi namin siya ipagwalang bahala gaano man kami kabisi sa trabaho. 38 hours nga ang aming trip pauwing north at dito kami sa train matutulog ng 2 nights. Sa ganitong long distance ay meron kang 3 choices na pagpipili ang sakyan sa train at ipapakita ko nga sa inyo ang isa sa mga ito kung saan ang aming napili. Ang una ay ang hard seat kung saan mauupo ka ng buong trip at ito ang pinakamura sa lahat. Ang pangalawa ay ang hard bed. Bawat isang kwarto ay may 6 na beds, 2 magkaharap na triple deck at ito nga ang aming nakuha. Ang pangatlo ay ang soft bed. Sa isang kwarto, may 4 lamang itong beds. Ito ang pinakakomportable sa lahat kasi may sariling door. At bawat bed ay makakaupo ka talaga ng tuwid. Pero ito ang pinakamahal sa lahat at di pa namin ito natatry. Ilang daan din kasi ang matitipid namin kaya okay na kami sa hard bed. Eto't nakarating na kami. Sobrang swerte namin kasi nakuha namin ang lower beds na magkatapat. Dito sa hard bed, ito ang pinaka-the best dahil para ka din lang nasa soft bed. May sariling table sa gitna at makakaupo ka dito ng tuwid kumpara sa middle at upper beds na higaan lang siya. Hindi ka makakaupo ng tuwid dahil sa kakulangan ng space, although mas mahal ang lower bed ng 20 to 30 RMB lamang at marami din talaga ang may gustong kumuha dito kaya paunahan, buti na lang na-book ni Lian agad ng mas maaga. Ito naman ang aming paanan. Kung mapapansin niyo ay open, walang door ang hard bed. Yan na din ang hallway. May maliit na table at 2 folded na upuan para sa mga nasa middle at upper bed. Mag-early dinner na nga kami dahil sobrang nakakapagod din bago kami nakarating dito. Binili nga namin itong aming food bago kami pumasok sa train station kanina. 1 eternity later. Hindi ko nga namalayan ay nakatulog ako after dinner at pagkagising ko ay alas 9 na at oras na din ng pagtulog. Good morning everyone! 66 people nga ang capacity ng bawat carriage sa hard bed. At ipapakita ko nga sa inyo na ang bawat carriage ay may sariling 2 sink at 1 toilet. Sa kabilang dulo naman ng carriage ay doon naman ang kuhanan ng drinking water, hot and cold. Kape tayo guys! My favorite coffee ko ever since. Buti na lang available ito online dito sa China. Napakasarap talaga magkape lalong-lalo na't ang gaganda ng tanawin sa labas. Ito naman ang aking napakagwapong asawa with his bread and juice for breakfast. After breakfast, pagkatapos manood sa mga tanawin sa labas, heto, tulog-tulog, nood-nood, nakikinig ng music, pamatay oras para hindi kami masyadong mabored. Nag-stop over nga sa isang province ng 30 minutes ay niyaya ko ni Lian na lumabas para iunat-unat ang aming mga katawan. Naisipan ko nga ang videohan itong train na sinakyan namin at namangha talaga ako kasi napakahaba pala at hindi ko na din nakikita kung saan ang dulo nitong train na to. Napaka-cool nga itong rice na binili ni Lian online na ibabad mo nga lang sa hot water for 8 minutes ay magiging kanin na ito. Pinaghandaan nga namin itong aming trip na ito. Bumili kami ng mga masasarap na pagkain at prutas na aming kakainin along the way. May mga nagbebenta naman ng food dito gaya nito pero mas pinili namin magbaon na lang para makatipid.
Pagkatapos nga ng ilang oras ay kain ulit, snack with coffee naman sa akin. Kapag ganito talaga na nag-aantay lang ng oras, hindi maiwasang isipin ang pagkain. A few moments later. This is our food, rice with some vegetables, eggs, and pig feet as our main dish. At ang aming panghimagas ay itong napakatamis na mangga. Pagkatapos nga namin kumain ay mag-skincare routine nga ako at ito lang naman ang aking simpleng skincare products na ginagamit. Binabad ko nga ng 10 minutes sa aloe vera ang aking mukha at pinunasan ito ng wet tissue. Sinunod ko nga itong acne remover gel, malaki talaga ang naitulong nito sa akin at natanggal ang aking maliliit na pimples. At ang pinakahuli ay itong castor oil for my eyelashes and eyebrows. Ito na guys, I'm ready to sleep na. I'll see you tomorrow. Good night! Good morning guys! Maaga nga akong nagising para ipak ang aming mga gamit kasi maaga kaming makakarating sa Changchun train station this morning. Nakarating na nga kami at buti na lang at nabutan namin itong high-speed train for another 1 hour and 30 minutes para makarating sa aming home city. We made it guys after almost 40 hours of travel. Thank you so much for watching. Bye-bye!